nag-upgrade sa akin si Kuya Mario. At hindi lang ako nagkamali. Sa kasagsagan ng mahimbing na tulog ko noong gabi ay nagising ako. Patay na ang ilaw sa barracks ko at sinag na lang ng buwan na tumatabo sa bintana. Ang pag-ibig sa loob ng kumot na yun. Naglalang ang katawan ko na parang may pinagdadaan ng problema. Kahit kinakabahan, nababa pa rin ako sa higaan ko at sa kaninapitan iyon. Nakailang hikbang na ako noon pero hindi pa rin tumitigil ang hikbang hanggang sa tuluyan na akong nakarating sa tabi niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko sa mga oras na yun. Suwerte ko dahil narinig kong inabot na isang bahagi ng kumot upang mahula ko at malam kung sino ba talaga ang nandoon. Pero nahihilahan ko na sana ang kumot, bigla namang tumigil ang panginginig at paghikbinga. Kaya bahagya akong nakatigil noong kusang gumalaw ko pa ibabaan ko na hanggang sa tumambad sa akin ang katawan ni Kuya Mario na basang-basa at ubo ng putik. Sa gulat ko ay napatas ko. Nawala ng balanse at nakabalandra sa sahig. Sa sobrang takot ko ay walang kahit isang salita na lumalabas sa bibig ko. Napansin ko ang pagbangon ni Kuya Mario habang nakaipo hanggang sa marahang nag-iangat ang mukha niya sa akin. Nandaki ang dalawang mata ko sa takot ng matalim niya akong titigan. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa akin! Pasensya, kuya. Wala akong alam. Pasensya na. Hindi ko man lang alam na pinatay ka pala ni Tito Mario. Sorry po. Habang pautal akong nagsalita ay malakas naman at malamig ang hangin na umiihip sa mukha ko. Nag-iisip pa rin ang dalawang mata ni Kuya Mario sa akin. Patuloy na noon ang huhulaan ko habang nagsasalita. Naramdaman ko naman ang pagtahan ng hangin sa paligid ko. Ilang sandali lang, unti-unti na rin naglaho si Kuya Mario. Mukhang naiintindihan naman na ako kaya sa tumahan. Kaya marami kang tumayo at saka bumalik sa higaan ko. Naguulabot ko na ng kanila. Gusto ko lang matapos sa mga oras na yun ang lahat sa Jupiter. Pagod na ako at takot na takot. Noong gabing yun ay nakatulog na rin ako sa sobrang iyak. Kinabukasan ay pinanghali na ako nagising. Mabuti at nandoon si Akit na umaga na yun ay nagpaalam naman na akong hindi makakapasok. Nang bailan na lang akong masama ang pakiramdam ko at tumawag na siya. Pagkatapos ng barracks habang iniisip kung ano ang gagawin ko. Nagalaon na rin ang hapon ang naisipan kong bumangon sa higaan ko. Wala naman kasi akong ganang kumain yun. Takot at kabalan kasi ang bumabalot sa pagkatao ko sa mga oras na yun. Nang tumuho ako at binukot ang baso ang sisiglan ko sa mga inom ng tubig ay naman akong nabilas sa kamay ko.